ang comment po sa kanya is, he needs reads extensively. Actually, kahit hindi naman reading time, mas pipiliin niya magbasa kaysa mag-drawing, kaysa ibang activity. So, talagang, even now, ayan, nasa table po yan, nagbabasa po talaga siya. Sa bahay po ba? Opo. Nagalingan niya mag-video, okay na eh. Opo, nagbabasa na. Nagbabasa po siya. So, nakaka-impressive po yung understanding niya, lalo dun sa mga things na interested siya. Maaari kasi kung interested siya, nag-seek siya ng information. Pag nag-cellphone siya, ano pong ginagawa po niya? Nagsiselfon po. Apo. Tawa pa man. Pero Ako ay kalimitan po, pinapanood niya math problem. Ayun. Yun nga po yung ngayon po kasi, di ba nung kinder po is, si Miss Eden lang po teacher, I mean, lahat ng subjects. Kasi ngayon po is, per subject, iba't ibang teachers na po. Opo. So ngayon, sabi po nung math teacher po niya, pasabi po sa parent or sa guardian, si Jace po ay magaling sa math. Kung nanonood po siya math problem, kung paano i-solve. So ganun po ang nangyayari po kasi, kung if you will notice po, sa math po niya is 8, yun po ang pinakamataas niya actually, and reading and literature. Kasi po, sa mathematics, yung improvement po niya is nakakapag-answer na po siya mag-isa. Math problems po. Yung math po nila ngayon So, eventually, one day, kung mag-a-advance po siya, baka ma-advance po niya yung pang grade 2 na, kahit grade 1 po siya. Kung ganun po yung niya. Kasi pag tinuro po sa kanya isang concept or isang principle, gets na po niya kasi nag-gets na po. So, kasi sa mathematics po, principles po siya sa concepts. So, nung tinuro po sa kanya yung isang concept na yun, and sa bahay, nag-watch siya ng different math problems, nag-gets niya. Kaya pag ganun po, mabilis po yan nakukuha. Kaya even sa classroom, nakakapag-answer siya alone, independently. Even sa ibang subject, sa Tagalog, pag Tagalog lang po minsan. Paano po siya nakakasagot ng Tagalog? May guidance po ng teacher. Kasi po, ina-translate po in English. Yun po. Pero kunyari, English, sa reading and literacy, sa language, kaya niya po mag-answer mag-isa. Mathematics, kaya niya po mag-write and answer independently. Sa makabansa lang po, dun sa AP. Opo. Sa science po kasi, English din yun eh. Sa science naman po, hindi po siya principles and concepts. More on, po siya kailangan talaga yung matutunan yung bawat information. Kaya, gitna po siya. Gitna po siya. Kasi yung English po, din po siya reading, concept din po, paano basahin. Magaling siya magbasa po basa. So, yun po. Ang pinakamagaling po niya at ang strength po niya ngayon is math and English. So, kailangan namin i-work out yung Tagalog, makabansa. Hirapan nga po ako sa Tagalog. Opo. Actually, hindi lang po siya. Yung kahapon nga po assignment niya sabi ko, sila na po nagsagot nun Opo. Ako, tingnan mo kung sino-sino na andyan. Sinagot na na po ako, si Mami, si Daddy. Opo. Yun, kaya po niya yung mga ganon. So, sabi po ng speech therapy niya, kung si Jess daw po malakas magbasa. Kung mahina daw po, hindi daw po yung loud. Ang gusto po ni Jess shout. Pag sinabi daw po yung shout, yun dun yung nilalakas malakas. niya. Yung word na loud, hindi pa rin po Ayaw po nag-work niya. out. Shout po kailangan. Opo. So, ayun. Ayun po, hindi naman po siya mahirap po sundin sa classroom. Ganyan po talaga siya. Sa bahay ba tayo lang tayo? Nakatulong lang ako. Pag po, Jay sit down. Nasanay po siya dito po, Jay sit down. Lalo pag classmate niya lahat nakasit down. Ako nga po, si Jess nakakulang doon. Sabi ko parang nakakayaw po, inakasar lang po ako. Baka po. Kasi